Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, iPad 11 generation. Sulit ba itong i-purchase ngayon 2026? Lalo-lalo na po, sobrang mura na lang ngayon ito sa online. Tara, pag-usapan natin. J-Vlog, itong iPad 11 Gen ngayon sa online sobrang mura. Official store po ng Apple. Pero binagsak nila yung presyo nitong iPad 11 Gen. Kaya kung interested kayo mag-purchase nitong iPad 11 Gen sa online, dito na kayo bumili sa ating product link. So, ang SRP nito usually nasa 23 to 24,000 ata to, I think. Pero sa online mga idol, pwede nyo siya makuha for as low as 17,000 pesos. So nag-range siya sa 17 to 20,000 pesos sa online. Again, brand new sealed, not activated yan. At official store po ni Apple ang ilalagay ko dyan mga ka-J-Vlog. Yan po yung official store nila sa online. And ang magandang balita pa nga, pwede pa kayo makuha ng mas malaking discount pag kinik nyo itong product link natin. So, tap nyo yung video, view products, makikita nyo yung product link nito. Pag click nyo yan, may magge-generate pang additional discount voucher para sa inyo. So, bukod yan, up to 1,000 pesos na discount para dito sa iPad 11 generation mga idol. So, ako, sa sobrang mura nito, bumili ako ng 3. Binigyan ko yung anak ko, pinsan ko, binigyan ko yung asawa ko, di ba? Ganon kamura na lang to kasi ang malupit dito yung processor nito. Kasi yung processor nito is Apple A16 Bionic chip na same ng processor sa very popular na iPhone 14 Pro Max. So dito sa ating video, pag-uusapan natin kung sulit nga ba talagang i-purchase itong iPad 11 generation. So again, ang maganda kasi ngayon sa 11 Gen, this is a 2025 model. Meron na silang 120GB of internal storage na minimum. So goodbye na tayo sa 64GB na very useless po mga idol. So it's about time na ginawa na nila 120GB ang minimum kasi palaki na ng palaki yung required storage ng mga application and of course yung mga software update. Mas better na yung 120GB. And syempre may 256 to. Usually yung 256 pwede nyo makakuha around 24 to 25,000 pesos. Sa mall, pwede nyo makuha around 30,000 plus, diba? Or SRP nya. Kaya yan lang kayo bibili sa ating product link. So si iPad 11 generation ay merong same din naman ng design and colors dun sa 10th generation. Meron tayong pink, blue, silver, and yellow. So, itong pink na to, halata naman, bibigay ko to sa anak ko. And meron siyang malaking screen size, mga idol. Ang laki ng screen size na mo-offer ng iPad 11 generation. So, the iPad 11 generation ay merong 11 inches liquid retina IPS LCD display. This is not an OLED display or an AMOLED display. Liquid retina po ito. So, imagine niyo yung liquid retina na nakikita nyo sa display quality ng iPhone 11 pababa. Yun po yung makikita nyo dito sa mga budget iPads. Pero, mataas naman yung resolution na ma-offer netong 11 generation. So, in short, hindi siya total washout when it comes sa display quality. Maganda. So, when it comes sa display quality naman netong iPad 11 generation, maganda naman siya mga ka-J-Vlog. At ano landscape orientation na to, of course, the front-facing camera nandito sa right side corner pag naka-portrait. Pero, yun nga, when it comes sa design, it is a portrait orientation pa rin. So, ayan siya. So, hindi siya laminated display. Lods, ano ba yung laminated display? Yung laminated display kasi mga J-Vlog, walang space between LCD and doon sa screen. So, ito kasi may space. Pag tinignan nyo to ng malapitan at closer look nyo, parang mayroong siyang gap dito. Pag tinap nyo yan, ayan o, parang may hollow siya. Diba? Pero, pag laminated yan, solid yung tunog niyan. At, meaning pag laminated kasi mas precise yung pagsulat nyo sa Apple Pencil compare sa non-laminated display. Ang nakakita lang naman na tayo ng mga non-laminated display dito sa mga budget meal na iPad. So, syempre, iPad 11 generation ang pwede po dito is the Apple Pencil first generation Type-C. So, yun, ang maganda naman dito, malalabas talaga yung creativity nyo when it comes dito sa iPad na to. Pwede kayo mag-drawing, pwede ito sa kumbaga sa mga all-rounder gaming, architects, or mga artists natin, di ba? Marami kayong magagawa dito sa budget meal na iPad na to with enough processor naman na mapo-provide itong itong tablet na to. Okay na okay rin siya for gaming dahil the Apple A16 Bionic chip is still powerful pa yan. Kayang-kaya mag-handle niya ng mga heavy games kaya pwede nyo rin panlaro itong si iPad 11 generation. Mas better na to compare sa mga ibang Android smartphone na nagsisilabasan. Kumbaga kayang-kaya makipagtapatan nitong si iPad 11 generation when it comes sa ganyang scenario. And yun nga, when it comes sa operating system, asahan nyo longevity, matagal tong ma-update.
taon-taon nyo po ito gagamitin, mga lagpas 2030. Sabihin na natin 2031, baka magamit nyo pa rin itong iPad 11 generation when it comes sa usability na itong tablet na to. Kaya, at yun nga pala, disclaimer lang, mas matagal pong ma-update ang iPads compare sa iPhone. Yun yung napansin ko when it comes sa longevity, even the processor. So, take for example, yung iPad 5th generation ay powered din ng Apple A12. iPad mini 5th generation ay powered ng Apple A12 Bionic chip. And iPhone XR, XS Max, powered din ng Apple A12. iPhone XS Max and XR, wala na silang update, hanggang iOS 18 lang sila. Pero yung iPad mini 5th generation na same processor doon sa iPhone, meron pa ring update sa iOS 26. So makikita nyo yung difference sila. Mas matagal ma-update ang iPads compare sa iPhone. So yun lang naman din yung napansin ko, kahit na meron silang parehong processor, di ba? Pwede pa naman yan at nagagawa pa naman ng paraan ni Apple. I don't know bakit hindi nila pinagsasabay ang iPhone and iPad when it comes sa same naman ng processor. Pero yun, balik tayo dito sa iPad 11 generation. So yung kanyang camera is single rear camera, 12 megapixel main camera. And syempre, the front-facing camera also is a 12 megapixel din. So, when it comes sa quality, malinaw naman yung mapoprovide na quality na itong si iPad 11 generation outdoor. Pero pag indoor, as you can see naman, marami ng noise. And sino ba naman ng malakas ng trip, gagamitin to take photos, diba? Meron naman kayong smartphone to do that at mas maliit. And for me, when it comes sa camera talaga, usability ng camera ng iPad is for video calling lang. Pero again, yung quality ng iPad 11 generation, malinaw at maganda rin gamitin to take some scenery, kunyari na mamasyal kayo. So, all goods tayo sa camera ng iPad 11 generation when it comes sa overall quality. Tapos sa sa video ng iPad 11 Gen, let's see. I think support lang niya is, oh wow! Yun ang maganda doon. It support 4K recording up to 60 FPS. Diba? Grabe, tablet. May support ng 4K 60. Yun ang malupit doon. Pero sa front-facing camera, Full HD 1080p 60 FPS. So, grabe, nakakatuwa naman si Apple na even though budget iPad to, inifortan nila yung camera. Diba? So, yung iba, I know, hindi sila focus sa camera ng isang tablet. Pero si Apple, why not Coconut? Bigyan natin to ng magandang resolution. Kasi, syempre, for HD video calling, lalo na pag FaceTime, para makita nyo na mas maganda yung kausap nyo. Diba? Compare na maglagay ka ng basurang camera, yung quality ng kausap mo mas, hindi ganun kaaya-aya. So, at least si Apple, kumbaga, very attention to detail sila sa lahat ng parts ng iPad na to. At sobrang mura lang, again, when it comes sa online. Biruin mo, quad, stereo speakers po ang iPad 11 generation for more immersive sound, excellent bass quality at excellent loudness, di ba? So kung manonood kayo, maglalaro kayo, walang distortion ang mangyayari dyan mga idol. Kasi kunyari, pag dito nyo humawak, meron pang lalabas dito ang sound. Pag dito naman, kabila, dito naman lalabas. So, no distortion, kahit maglaro kayo manood dito sa iPad 11 generation. Very sulit din when it comes sa kanyang speakers. Battery naman tayo. Ang tagal din malobat nito in fairness ha. Yung sa pinsan ko, tagal, days bago siya maubos yung battery niya. Usually, ginagamit niya to for study, di ba? Mga ganyan scenario, syempre matagal to malobat. Pero kung maglalaro kayo or babad kayo sa mga Netflix, ganun, isang araw pwede siya. Baka higit isang araw pa siya pag nagne-Netflix lang kayo. Pero pag magi-games kayo, mga hours lang ang tatagal syempre kasi gumagamit kayo ng maraming power when it comes dito sa iPad 11 generation. So battery consumption, battery performance, check tayo dito sa tablet na to. Napakasulit. At syempre, better na mag-iPad 11 generation or 10 generation compare sa mga ibang budget iPads dahil ito ay naka-USB Type-C. Ito na tayo dyan. 120GB, no worries. So, pag ma-full storage siya, mga photos, videos, and files, saksakan nyo ng SSD, transfer nyo, good to go agad kayo, bagong-bago or sariwa ulit ang storage nyo. Very convenient na Type-C na siya kasi kumbaga magiging universal na yung connection niya. Pwede nyo nasalpakan ng flash drive, rekta, wala ng any dongle. Saksakan nyo ng SSD, walang any dongle na gagamitin. Kasi pag lightning, may mga dongle pa kayong bibilin to convert it to USB Type-C. Ito, rekta na, no worries, transfer agad ang gagawin nyo. And mabilis din naman mag-data transfer dito sa iPad 11 generation. And syempre, kung naghanap kayo ng isang iPad na very colorful, ito na masasuggest natin ang budget meal
iPads dahil ang gaganda ng color option nila. And for me, parang ito pinakamabenta, yung pink at yung color blue. So, kumbaga when it comes sa design and aesthetic, kung girly, ito na talaga maganda i-suggest. At yung yellow, solid din yung yellow, maganda rin mga idol. Pero panigurado, isa ring factor when buying dito sa iPad 11 generation, design ang hahabulin ng mga consumers natin. Kasi fun color sila at perfect na perfect talaga sa mga kids. So again, to be honest, isa to sa napakasulit na tablet, hindi lang sa iPad lineup, even buong lineup ng tablet, mapa Android or iOS, ito ay isa sa napagandang deal kunin ngayong 2026 dahil sobrang mura na lang nito ngayon sa online. Tap nyo yung video, lalabas yung view products, mura nyo lang ito makukuha sa official store ng Apple. Kunin nyo na ito mga ka-J-Vlog, hanggang sale, hanggang may stock pa. Usually, pwede nyo ito makuha ng around 17 to 20,000.